Nagbibigay kasiyahan, pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus, "Ano pong kababalaghan ang maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo?" Tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkaing mula sa langit," dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkaing mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbigay sa inyo ng tunay na pagkaing mula sa langit, sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." "Ginoo," wika nila, "bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon." "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin na hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Patuloy pa rin po tayong nagninilay ngayong 3 linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Mga kapatid, isang bagay po ang hindi natin matatanggi patungkol sa Diyos. At ano po ang bagay na iyon? Ang Diyos ay tunay na mabuti, at sa kanyang kabutihan, siya ay tunay na mapagbigay. Uulitin ko po, ang Diyos ay tunay na mabuti, at sa kanyang kabutihan, tunay siyang mapagbigay. Kung babalikan po natin ang kwento ng mga Israelita, mula sa kanilang pagiging alipin sa Ehipto, tandaan natin ng mga Israelita ay naglakbay ng napakahabang taon papunta sa lupang pangako. At sa kanilang paglalakbay ng napakahabang taon, ano ang kanilang hinihiling sa Panginoon? May mga pagkakataon na sila ay nagrereklamo sa Diyos. May mga pagkakataon na sila ay may pagdududa sa Diyos. May mga pagkakataon na sinasabi nila na sila ay nagugutom. At dahil ang Diyos ay mabuti, sa kabila ng kanilang pagkakaroon ng walang utang na loob sa Diyos, ano ang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos? Mana. Tinapay mula sa langit. At yun marahil ang binabalikan ng mga Hudyo, ng mga tao sa paligid ng Panginoon ng mga oras na ito. Sinasabi nila na ang Diyos nila ay nagkaloob sa kanila ng mana. Ibig sabihin, mga kapatid, sa kabila ng kanilang pagkakaroon minsan ng walang utang na loob sa Diyos, ang Diyos ay mananatiling mabuti. Ang Diyos ay mananatiling mabuti dahil siya ay tunay na mapagbigay. Pero mga kapatid, sa mga oras na ito,
hindi lamang mana ang ipinagkaloob ng Diyos. Bagkus ang ipinagkaloob ng Diyos ay walang iba kundi ang kanyang nag-iisang anak. Hindi lamang isang tinapay, bagkus ang ipinagkaloob ng Diyos ay buhay ng kanyang anak. At ang buhay ng kanyang anak ay nagsilbing tinapay ng buhay na magsisilbing kalakasan ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, ganun ba ang tingin natin kay Jesus? Ating kalakasan. Ganun ba ang tingin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno kapag tinatanggap natin siya sa banal na Eucharistia? Kung tutuusin naman mga kapatid, wala naman talagang mabubusog sa isang pirasong tinapay. Pero bakit kapag tinatanggap natin ang isang pirasong tinapay na ito, nandoon yung kabusugan ng ating pang-spiritual na kailangan. Nandoon yung kabusugan ng ating mga puso. Dahil tandaan natin, ang tinapay ng buhay na ito na si Jesus ay nagmula sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Naalala ko pa ho nung pandemya, nung simula po ng pandemic, no? Di ba ho, bawal ang pagsisimba. Sarado ang mga simbahan. At akala ko nung una, ang mga Katoliko makukontento na lamang sa online. Pero nung nagbukas muli ang mga simbahan, pagkatapos ng unang misa, ang daming lumapit. At ang paglapit sa akin, nandoon yung kanilang pagpapasalamat. At ano yung pinagpapasalamat nila? Father, salamat dahil nakatanggap kami ng komunyon. Father, salamat dahil natanggap namin si Jesus. At sabi ko, tunay nga na kulang ang buhay kung hindi matatanggap si Jesus. Kulang ang buhay kung hindi matatanggap ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya kapag tayo ay dumadalo ng misa, sa pagtanggap natin sa katawan ni Kristo, ito ay pagpapaalala sa atin na sa kabila ng ating hindi karapat-dapat, ang Diyos ay mabuti. At sa pagiging mabuti ng Diyos, patuloy niyang ipinagkakaloob ang kanyang buong sarili sa pamamagitan ng tinapay. Kaya mga kapatid, sana po sa mga oras na ito, kapag tayo ay dumadalo ng Eucharistia o ng Misa, wag lang sana natin makita ito na isang pagtitipon. Wag lang sana natin makita ito na isang obligasyon na dapat nating gampanin bilang mga Kristiyano at Katoliko. Pagkos makita natin at maunawaan na ang tatanggapin natin ay ang tinapay ng buhay. Ang tatanggapin natin si Jesus. Ang tatanggapin natin ay si Kristo. At ang tinatanggap natin nagmumula sa kabutihan ng Diyos. At ang kabutihan ng Diyos ay nagkakaloob sa atin ng kanyang buong sarili. Nawa ang Eucharistiyang ito, ang tinapay ng buhay, si Kristo, ang ating maging lakas sa ating buhay. Amen.